araw, si Pambansang Kamao Manny Pacquiao na nakikipag-usap kay BIR o Bureau of Internal Revenue Commissioner Kim Henares kaugnay po ng kanyang tax. At sa kabila naman ng problema sa kanyang buwis, isang masayahing Pacquiao ang bumisita sa mga nasalanta ng bagyo sa Eastern Visayas. May report si JP Soriano. Ilang araw isinantabi ni Manny Pacquiao ang isyong kinasangkutan niya sa BIR habang abala sa pamimigay ng tulong sa mga nasalanta ng bagyo sa Visayas. Pero kanina, sinabi ni Manny na bukas siyang makipag-usap kay BIR Commissioner Kim Henares para maayos ang problema. Wala lang problema, pag-usapan lahat ng mga problema. Wala namang problema na hindi na solusyonan. Kahapon sinabi ng kampo ng Pambansang Kamao na kasama sa mga na-freeze ang account ni Pacman sa Land Bank. Pangamba ni Manny, baka hindi makakuha ng Christmas bonus ang kanyang mga empleyado at staff kapag hindi naialis ang freeze order. Basta mag-grant ng na Court of Appeals yung request namin na i-lift yung garnishment. Malungkot pati kami, malungkot din. Wala namang anong gagawin namin. Pero giit ng BIR, 2 bank account lang ang hawak nila. Isang may lamang 300,000 pesos at ang isa may deposit na 800,000 pesos. Lahat ng nangyayari, puro ho sa press ko na nakukuha. No? Hindi naman yan official communication. No? Kung gusto niya makipag-usap sa amin, di tumawag ko siya sa opisina namin. Maging ang issue ng tax amnesty na naitanong maging sa Pangulo kanina, hindi raw maibibigay kay Pacman. If you are guilty of a particular crime, then we have to exhibit a degree of remorse. But at this point in time, he says that he has complied with all the requirements. So I think this is crossing the bridge that is too far away. Sa kabila nito, tuloy sa pagbisita si Pacman sa mahigit 20 bayan ng Samar at Leyte. Pinuntahan ng isang mass grave sa barangay San Joaquin, Palo, Leyte. Nakiramay sa mga nagdadalamhating residente. Nakilala rin ni Pacman si Dexter Binloy na nakitang nakaupo sa harap ng isang bahagi ng mass grave. Siguro sa Zone 5, mga 45 na tao na wala. Zone 5. Isang zone na lang. Isang zone lang yun. Kasi meron dito mga 7 zone na. Ang kapitan ng barangay, nakilala rin ni Manny. Binigyan ng lakas ng loob. Namatayan din kasi si kapitan ng mga kaanak. At mahigit 100 katao ang nawawala sa kanilang barangay. Araw-araw karap mo, mahigit 100 na patay. Nangangamoy. Hindi mo alam ang gagawin, wala ka pang kain. Kung tinulungan kami kaagad ng rescue, kaagad ng hindi retrieval, marami pang nabuhay namin dyan. Sa kanyang pag-iikot, halos di mahulugang karayom ang nais makita ang Pambansang Kamao. Nasa puso natin yung matulungan pa sila. Dala natin yung lungkot ng mga tao, yung hirap ng mga tao. Kaya yung mga nakita natin dito, hindi lang sa TV kundi dito sa personal, inikot natin. Malaki pang tulong ang kailangan nila. Pero sa kabila ng malulungkot na kwento, hindi nawawala ang pagiging masiyahin ni Pacman. Sa haba ng biyahe at pagod, inaaliw niya ang mga kasama. Muling nabuhay ang reporter Manny. Ano pong masasabi niyo? Anong sa tingin niyo, palagay niyo na kailangan gawin o tulong o gawin ng national government? Well, ang mga tulong lang sa kanila, national government, at sana ulitin nila ang pag-survey, sila mismo pumunta para makita nila ang katotohanan. Dahil ibang narinig sa dyaryo, TV, iba yung actual na complain yung mga tao. Yan po ang nakuha natin comment at reaksyon ng ating mga kasama natin nag-ikot dito sa Tacloban. At hindi lang sa Tacloban, pumunta pa kami sa iba't ibang mga bayan at nakita natin, ako mismo makapagsasabi na talagang napakalaki pa ng problema po at kailangan matulungan natin yung mga tao, kailangan ng tulong at ang hiling ko lang is magtulungan tayong lahat, no? Magtulungan tayong lahat dahil tayo ay mga Pilipino. So ito po si Manny Pacquiao at palaging mula dito sa Tacloban City, ito po si Manny Pacquiao nakatutok 24 oras. Mula sa Leyte, JP Soriano, GMA News.